So hello guys, magandang araw, magandang gabi, o magandang basta kung anong maganda. So yun guys, so may nag-request sa atin naman guys kung ano daw, paano daw gumagana ang mga carb, gaya ng diaphragm carb at piston type carb o slider piston type, no? Kung ano mang carb ang gamit ninyo, no? So ngayon guys, i-explain natin kung bakit uh, tayo nagpapalit ng carb at ano ang kanyang function, no? So sa mga carb guys, bakit nga ba tayo nagpapalit minsan ng carb? Kasi minsan nabibitin tayo sa power, kulang sa gas, basta ang pinaka number one dun is kulang sa power o bitin sa gas. So kung makikita na naman guys, so itong carb na to guys, so galing po to sa Raider carb, no? So napakalaki pa ang butas niya, no? Raider carb to po to na diaphragm type carb. So diaphragm po yan guys. So diaphragm po yan, tinanggal ko lang po yung kanyang karayom. Ito naman po piston type na pang 100cc. Ito ay galing sa stock ng Passion, no? So nakikita niyo guys. So dito tayo mag-start sa ating piston type. So paano nga ba siya gumagana guys, no? Unang-una guys, meron pa tayong mga butas dito. So dito po nagsisimula yung kanyang mixture, no? Ayan, no? Yan mixture. So ito po ay choke nya, no? Ang piston type guys, ang piston type, so gumagana lang po yan guys pag inaangat natin yung ating piston. Ay, magkarayong ganito guys. Yan, gumagana po yan. So doon po niya nabibigay yung full power. So pag once na maliit na ang inyong bukas diyan, maliit din po yung gas na lumalabas diyan. So sabay po yan guys. Sabay po yan ang lumalabas. So pag gusto naka-close yan, so naka-minor po yan, naka-idle. So sa loob niyan guys, makikita niyo na sa loob yung kanyang idle. Ayan guys, yung maliit na butas na yun. So katabi ng malaking butas. Ayan, yung gitna butas na yan, yung nasa gilid guys. Ayan. So yun yung kalit na butas. So yun po lumalabas yung ating mixture, gas and air mixture natin. So dito po tayo lagi nag-a-adjust niya. So doon po lumalabas siya. So nakatapat lang po siya guys. So nakatapat lang po siya. So dito po dumadaan yung ating gas. At ito naman po yung higupan ng gas guys. O labasan ng hangin. Labasan ng hangin mula sa inyong floater dito para pumasok yung inyong gas para magtuloy-tuloy yung pagdaloy niya. Kasi na-close lahat yan guys, hindi makakapasok yung gas kasi punong-puno ng hangin. So dito po yung labasan niya guys. So kahit buksan nyo yan guys, so dito po lumalabas po yung hangin yan. So galing sa loob para mag-refill lang po yung ating carburetor. No, kung wala po yan, hindi po magre-refill yan guys. So lahat po yan guys, kailangan pati ito spring, kailangan para bumalik siya, no? So kung sa stock guys na carb, so napakalit po talaga ng butas, napakalit po talaga, no? Kung po sa diaphragm type, so dito kasi guys sabay pong gumagana yung gas at air pag once na inaangat nyo tong inyong piston, no? Pag inaangat nyo to, so sabay po siyang gumagana, sabay, no? So talagang pag ganitong carb ang gamit ninyo, so malakas talaga sa gas to, malakas talaga sa gas yan kasi sobrang pigil yung power nya, plus substandard pa yung CVT set natin. So talagang mahina, no? Ito tested ko na to, yung ganitong carb to sa stock ko. So 1 year ko lang siyang ginamit kasi na-explore nga ako sa CVT ko, kaya nagpalit ako ng carb, no? Ito yung carb. So dito naman tayo guys sa ating diaphragm type.
So, wag niyong ikukumpara to guys to sa ating diaphragm type ng GY6. Kasi ang GY6 carb guys na diaphragm, hindi po lahat ng mga butas tong gumagana. No? Hindi po lahat tong gumagana. So, magkaiba po sila sa mga branded carb. So, gaya neto. So, branded po to. Galing po to sa Raider. Raider 150 na carb. No, sa diaphragm. So, lahat po ito gumagana. So, bukod tangi po ito. So, lahat po yung gumagana. At itong kanyang choke. No, yung kanyang gas. Yung hangin. Ito gas. Ay guys. Ito guys. Ito po yung higupan ng hangin. Para mag-refill po yung ating kanyang lagay ng gas chamber. So, yan. Kasi kung wala po siyang labasan ng hangin. So, gaya rin po nito guys. Meron po siyang labasan ng hangin para mag-refill na po ito. So, ito gas. Ito naman guys. So, itong butas guys, dito po yan guys. Ayan po yan. So, lahat po yan gumagana guys. Ito. So, ito sa atin, wala tayong ganito sa mga GY6 type na diaphragm type. So, wala tayong ganito guys. Yan, ito lang po meron tayo. Ito, sa pilot jet at main jet lang po tayo mayroon, at itong floater valve guys. Yan lang po ang gumagana sa atin, no? Pero yung ating dito guys, yung kung mapapansin nyo sa kabilang side, meron doon na hose na nakakontrol may gilid, pero hindi po yung gumagana guys. So naka-disable po yun. Kahit buksan nyo po yun, wala pong connection yun. Meron lang po tayong connection guys, is yung ating diaphragm, yung ating choke, yung ating ng gas. So yun. So dito po siya, at dito rin po guys yung kanyang pasukan ng air and gas mixture niya. So ito guys, meron po tayong ganito sa ating diaphragm. So ito po yung nagbibigay ng hangin guys, no? So yan po. Ito po yung nagbibigay ng hangin dito sa ating diaphragm para umangat po siya at makahinga po siya at mabilis magpasok. Kasi tapos po sinara po siya na hinihigop na hangin, hindi po agad siya aangat, mahihirapan. So sa ating diaphragm guys, mayroon po tayo dito spring na tumutulak sa kanya. Tumutulak para hindi siya lagi nakabukas. So sa gaya ng sinabi ko guys, mayroon po siyang diaphragm na. Sa ating diaphragm guys, so kung makikita nyo guys, dito guys, sa may gilid niya, meron po tayo dito ito po yung labasan ng kanyang fuel and air mixture. So ganoon din po sa ating stock, sa ating GY6. Tatlo po yun, tatlong butas po yun dito. Tatlong butas yun dito na nakalagay dito sa may gilid niya, no? Tapos ganito. Ayan. So yung sa atin, wala tayong butas dito. So sa ating diaphragm guys, so wala po tayong butas dito na makikita sa atin. Dito sa kanya dito, wala po tayong butas na may gulo dito. So sa kanya kasi meron siyang butas, no? Not sure kung gumagana din to. So alam ko gumagana din to sa mixture din to, no? Mixture din po siguro yan sa mixture niya. Ayan. So sa kanyang gumagana. So dito guys, ang protocol niya ito guys, kasi gumagana pag once na nakasarado siya guys. Ang gumagana sa kanya pag once na naka-close siya ng ganyan, sa kanyang fuel mixture niya dito, pati itong butas na maliit, no? Pati itong isang gilid niya guys, yan, magana din po yan. So ganoon din po sa atin. Yung sa atin po kasi guys, sa GY6 po kasi, sa ano po yun, sa choke po yung gumagana. Yung dito, yung side niya dito, sa choke po yun. So pag nasa able yun, hindi po gumagana yun. So lang po siya. So pag ito guys, yung mga diaphragm guys, pagkas na nagtotol kayo dito, ganyan, paunti-unti din po itong lumalabas guys.
unti-unti dito tumataas yung ating diaphragm. Ayun diaphragm niya dito. Unti-unti din pong tumataas yan. No? Ngayon, pag gusto na full throttle po kayo dyan guys, pag nag full throttle po kayo dyan, ganyan, aangat po ng aangat to. So, doon lang po siya magbibigay ng gas. Masasabi ko, matipid talaga ang diaphragm pag once na nakatono. Pag once na nakatono. Pag once na di siya nakatono, sa gas yan. So, pag mga diaphragm talaga, matipid din na may power kasi unang-una guys, iniipit po kasi ng diaphragm niya yung gas. So, may karayom po yan dito guys. So, lahat ng diaphragm may karayom yan dito. So, may karayom yan. So, pag once na nag full throttle kayo guys, kahit maliit lang ang inyong bukas niyan, nakasara pa po yan, pero may dumadaan na po ng hangin dyan na paunti-unti. No? So, ganun din po sa ibang diaphragm guys. Pag once na nag full throttle ka na guys, pag gusto na sinanggad mo na siya, aangat na po ito ng sobra. So, doon na po niya mabibigay 100% na gas na hinihingi ng ating diaphragm. Kasi, dito po dumadaan yung ating hangin guys. Yan tulad niyan guys. So, ganyan po yung ating diaphragm. May nakaawang onte na daanan ng hangin. So, pag was na nag full throttle kayo guys, ganyan. So, pag inangat niyo yung throttle ninyo, ayan. So, may konting hangin yan guys na dadaan. Ngayon, pag na full throttle kayo guys, aangat na po ito ng sobrang sagad na ganun. No? Sagad na po yun. Ngayon, kapag once na hirap po siyang umangat, no? So, may DIY po na ginagawa doon or modification na ginagawa, pinapalambot masyado yung spring niya or binabawasan. No? So, sa akin kasi, pinalambot ko ng unti-unti lang para makaangat siya. So, ano nangyayari kasi pag ganun guys, pagkos kasi na sobrang pigil yung pasok nyo ng gas dun sa manifold ng D-type natin. So, bumabanda po yan. So, magkaiba po itong manifold. So, ito yung manifold ng stock. So, plain na plain lang po yung kanyang pasukan. Pero sa ating D-type carb, hindi siya plain. So, bumabangga siya. So, may tendency na niluluwa din po niya dito guys. So, nahihigop po ng ating diaphragm yung ibang gas at hindi nakakapunta doon. So, kaya pa ako nagpalit. So, yun po guys, ang kanyang function. Pag mas na nag-rev kayo ng konti, unti lang po yung hangin na dadaan dyan. Hindi po agad-agad to tumataas. Tataas lang po ito pag nag-full rev po kayo ng matindi. Kung sinagad niyo yung throttle ninyo, kung nag-full rev ng ganyan, mataas na ganyan, doon lang po siya sasagad sa full throttle. So, may takip po yan guys. Sukat na sukat po yun doon. Yan. Kasi bumabanda po dito yung hangin. Itinutulak po ng hangin. Yan. So, gagana po siya. So, ito guys, sa diaphragm type ng raider, lahat po ito gumagana guys. Ito, hindi ko lang alam to kung para saan to. Ito yung chop niya. Ito yung daanan ng gas. Ito yung higupan ng hangin sa loob. Para magkaroon siya ng gas sa loob. Diba? So, magkaiba po ang diaphragm. So, ito guys, pwede nyo po ito ilagay sa inyong fashion. Pero, take a risk na lang po. Kasi, baka mahirapan din po kayo maglagay. Kasi, katama po ito. So, mahihirapan kayo magtono. Ang bagay na bagay po sa atin guys, is yung pang Mio. Pang Mio diaphragm type. So, dapat set kayong bibili ng ganun kasama yung kanyang manifold. Kasi yung manifold niya guys, iba din po yun. No? So, ganito po ang kanyang style guys. So masasabi ko lang nito guys, mas matipid ang diaphragm kasi iniipit ng kanyang diaphragm yung paglabas ng gas. Ipit na ipit po yan guys. No? So, di gaya ng ganitong piston type na carb, pag kasi nanggad mo ganun, so wala nang
iipit sa kanya, tapos inilabas lahat, no? So, labas lahat yung kanyang gas. So mas masabi ko, ang diaphragm type may may kahalintulad po ito sa mga throttle body ng mga FI. Kasi ang sa FI po guys is ganito din po yung kanyang throttle. Sa dalawang cable po yun, pa bumaba at tumaas po agad. Sa dalawang cable po yun guys, no? The more na magbubukas ka, the more na lalabas, pumapasok yung hangin, the more din po na sumasabay yung gas. So kumbaga version 3 na, version 2 na yun ng diaphragm type, no? So FI nga lang siya, pero masasabi ko may kahalintulad siya sa mga FI, no, na throttle body. Yun nga lang, fuel injected nga lang siya. So magkaiba po ang magneto ng FI sa mga carb type, no, carb type na carb. So yan. So kung itatanong nyo guys kung pwede ba ilipat yung ganito, yung ganitong tanso, yung ganitong takip ng GY6, so hindi po pwede guys. Magkaiba po ang sukat nito. Magkaiba po ang sukat nito. Kahit ito rin po, so hindi po sila magkaparehas. Na-try ko na po yan, hindi siya nag-fit. Medyo malaki to, no? Medyo malaki siya doon sa diaphragm natin ng GY6. So medyo malaki po ito. Hindi siya pwede, no? So yan guys, pero may kahintulot po sila sa mga piyasa. So sa mga piyasa naman po magkaiba po sila. So ang hahanapin niyo po na part doon talaga pang GY6. Hindi po pwede yung pang Mio. Iba rin po yung sukat ng pang Mio kung magpapalit ka ng repair kit ng GY6 diaphragm. Ito guys, iiwasan nyo tumabasa ng guys ng CVT cleaner kasi nag-i-expand po to guys. Bawal na bawal po tumabasa o mapatak o mabuhusan ng CVT cleaner o carb cleaner kasi nag-i-expand po to. Pagwas po ng-expand po, mahihirapan na po kayo mag-lock niyan, no? Kasi lumalaki po yan. Na-try ko na po yun sa akin. So lumaki. So buti lang wala na akong repair kit para reserve. Yun ang binalik ko, no? Ayan. Sa jettings naman po guys, may number po yan. So hindi ko lang po sure kung ano ang mga aakma sa ating diaphragm type na jettings. So hindi pa ako nakapag-try na magpalit, no? Stock pa rin po sa akin. Pero saktong tono, kuha yung optimal, no? Eto, yan. So yun guys ang ating video ngayon guys. Sana natutunan kayo sa ating video. So medyo masakit sa lalamunan ko kaya hindi ako masyado nagsisigaw dito. So ayan. So dito po gumagana ang ating diaphragm guys. Ito sa kanyang throttle. Ayan, ito yung kanyang throttle niya. The more na lalakihin niyo yung piga niyo para lumaki yung butas niya, doon lang po ito gumagana. Ito, umaangat. So masasabi ko mas matipid ang diaphragm guys. Kaya nga po may throttle body ang mga FI kasi mas tipid talaga ang diaphragm sa piston type, no? So depende pa rin po yung sa pagtutono, pero dapat aakma natin yung carb natin sa cc ng ating motor kasi ito guys pang 100cc lang po ito guys yung ating stock carb. So sobrang pigil, nakita niya pa lang yung pinakaloob-loob niya, napakaliit, no? Di gaya ng pang 125. So dito malaki. Isa rin po yung manifold guys, pagkas na manipis, pagkas maliit ang butas, so sakal din po siya. Ayan. So may iba sabi na fit lang na dito yung pang Fury. Okay lang din naman, no? Pero sa akin kasi guys, naka-diaphragm type na ako o D-type carb type. So masasabi ko mas matipid din siya. Pero dapat sasabayan na po yung CVT tuning, no? Para umakmay yung carb doon sa CVT nyo. Kasi maximize powers na po ito. Maximize power with tipid gas, no? Kasi ito air and
fuel mixture po to. No? Hangin po ang nagdadala sa kanya. Hangin po. Yan. Hangin. The more na pinapalaki nyo yung inyong hangin, the more din po nalalabas yung fuel niya. The more din po natataas to. So, air and fuel mixture. Ito naman po ay gas and fuel mixture. The more po na tinataas nyo kanyang piston, doon po tataas ang kanyang gas. Doon din po lalakas yung kanyang gas. No? Gas. So gas, the more gas, gastos. Yan. So yun lang guys ang ating video ngayon guys. So sana sir may natutunan ka sa ating pag-i-explain kung bakit magkaiba ang protocol ng ating piston type carb kaysa sa diaphragm type carb. No, diaphragm. So yun lang guys ang ating video ngayon. So maraming salamat at ride safe sa ating lahat. God bless.